أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa lahat ng mga kapatid na Muslim sa buong kapuluan ay ipinaabot ko sa inyo ang aking pagbati, pangkalahatang pagbati ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga kababayan na hindi pa Muslim, inshallah po, nandito muli tayo upang ipagpatuloy ang mga pagbibigay natin ng kaunting pahayag o paalala o pag-i-encourage upang maunawaan po natin ang ating pananampalataya. Mga kababayan, lagi po nandito po tayo sa ating programa, Bangsamoro Media Productions, at sa pag-aanyaya namin sa bukas na paanyaya, yung tinatawag na bukas na paanyaya, ito po ang ating pamaligian na ipinapaabot sa inyo, inshallah. Mga kababayan o mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli po ay ipinaabot ko sa inyo, ano ba o sino ba si Jesus sa Islam? Yan. Si Isa alayhi salam. Sabihin, si Isa alayhi salam, ang tunay niyang pangalan ay Isa. Sa wikang Arabic, Isa ibn Maryam. Pero bago ko umpisahan yan, inshallah mga kapatid, ay nais ko munang i-continuous yung naiwan ko noon na hindi ko natapos dahil sa kakulangan ng ating oras. Ay nais ko pong i-continuous ito kahit kaunting minuto lamang. Naputol tayo noon doon sa tinatawag na Injil o yung tinatawag na books na ipinadala kay Isa alayhi salam. Ipinadala kay Isa alayhi salam sa kanyang kapanahunan. Bakit Injil? Ano ba ang ibig sabihin ng Injil? Ang ibig sabihin ng Injil, ito ay wikang Aramaic. Kagaya na sinabi ko noon na ang kanyang lingwahe ay Aramaic. Kaya na-reveal o naipadala sa kanya ang revelasyon na iyon sa wikang Aramaic. Ang ibig sabihin ng mga kababayan at mga kapatid, ang Injil sa wikang Aramaic ay salita. Ang Inli ay pangalan ng Allah. Sa kapanahunan niya, ang tawag niya sa tagapaglikha is Illi sa kanyang Panginoon. Kaya yung Injil ay, ang ibig sabihin niya, sa pinakamalapit na ibig sabihin sa Tagalog, ay salita ng Allah. Bakit? Bakit yun ang termino na ipinadala sa kanya? Dahil si Isa alayhi salam ay nilikha ng Allah sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng salita ng Allah. Na ang ibig sabihin, kun fayakun. Ang ibig sabihin, mangyari at mangyayari. So ang ibig sabihin niyan, ipinadala si Isa alayhi salam o pinadala kay Isa alayhi salam ang tinatawag na Injil, ang books o kitab na ito dahil nasira ang kapanahunan ni Prophet Musa. Sinira ng tao na nakurap ito ng mga tao. At ganun din, pagdating kay Isa alayhi salam, hindi rin siya tinanggap ng mga kababayan niya. Ang mga Hudyo o ang tinatawag mga Jews, hindi rin siya tinanggap. Kaya ang sabi nga sa kanya, siya ay isang bulaang propeta. So sa panahon na yan mga kapatid, bulaang propeta ang pagkakakilala sa kanya. Kaya taliwas po dun sa kaalaman na aking natutunan nung ako hindi pa Muslim, na si Jesus ay anak ng Diyos o Diyos ng katawang tao or isa sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Dahil kung ating pag-aaralang mabuti, na yung kapanahonan niya ay libu-libong taong nakakakita sa kanya, at yung mga libo-libo niyon, isa man sa kanila ay hindi nagsabi na si Jesus ay anak ng Diyos. Propeta nga, hindi siya pinapaniwalaan. Kaya nung punto na yon, ang punto doon mga kababayan, nakurap din o hindi niya natapos ang kanyang termino. Hindi natapos ang mensahe. Dahil si Isa alayhi salam ay humiling sa Allah na iligtas siya sa kamay ng mga Hudyo. At ang isang propeta, pag ito ay dumalangin sa kanyang Panginoon, ay tinutulungan ito. At ang tulong na ginawa sa kanya ng Allah, ang sabi ng Allah sa kanya, iakyat kita o itataas kita. Kasama siya ni Angel Gabriel, umakyat sa kataasan. Pero bago natin talakayin yan mga kapatid, ay inshallah, ito munang kitab o yung books na pinagbabasihan natin noon. Yun nga, nasira hindi natapos ang kanyang termino, kaya nagpadala muli ang Allah ng panibagong aklat o yung tinatawag na revelation, ang final revelation, ang Al-Quran sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang ibig sabihin mga kapatid, dahil sa
ito ay nawala sa kapanahon na nila, magsimula sa Suhub, Zabur, Torah, Injil, nawala ito sa kapanahon na nila, pero hindi ito nawawala sa Allah. Yan po ang lagi nating tatandaan. At kinumpleto ito ng Allah sa Al-Quran. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng Al-Quran ay ang tinatawag o ito ay nanggaling sa katagang Iqra. Mababasa natin yan sa Banal na Quran, ang kauna-unahang aya na ipinadala ng Allah kay Propeta Muhammad SAW sa bundok ng liwanag, sa Jabal al-Nur, sa Makkah, sa kuweba ng Hira. Doon sa mga time na si Propeta Muhammad SAW, sa huling 10 araw ng Ramadan, ay doon siya namamalagi. Doon dumating ang revelasyon sa kanya, ang kauna-unahang revelasyon sa pamamagitan ni Angel Gabriel. Ang sabi ni Angel Gabriel sa kanya, Iqra. Ang sabi niyan, bumasa ka. Pero ang sagot ni Propeta Muhammad SAW, anamati Iqra. Sabi niya, hindi ako nakakabasa. Sabi ni Angel Gabriel, bumasa ka. Pero sabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi nga ako nakakabasa. Sa pangatlong pagkakataon, ayon doon sa tafsir na binabasa natin, na ito ay niyakap ni Jibril si Propeta Muhammad SAW at binigay sa kanya. Sabi doon, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Ang ibig sabihin, bumasa ka sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha. Lumikha mula sa dugo. Ang ibig sabihin, mga kababayan, mga kapatid, ang Quran ay final revelation, ang kahuli-hulihan. At ito sa pinakamalapit na ibig sabihin sa Tagalog, ang tinatawag na Quran, sa Tagalog, ang ibig sabihin, ang binabasa ng magpasawalang hanggan. Ang katunayan yan, mga kapatid, bilang palatandaan na ang Quran, ang huling revelasyon, si Propeta Muhammad SAW, nung siya ay magkutbah sa Makkah, nung siya ay maghajj, ang tinatawag na Khutbatul Wida, ang kahuli-hulihan niyang kutbah. Ang sabi doon, pagkatapos ng aking kamatayan, ay wala ng panibagong sisibol na pananampalataya. At wala ng propetang darating pagkatapos ko. Sabi niya, maliban kay Isa alayhi salam. Sa si Isa alayhi salam, babalik siya, hindi para gumawa ng ibang pamamaraan. Maliban na ituloy ni Isa alayhi salam ang turo o ang Islam. Susunod siya sa turo ng Islam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, sabi niya, wala nang darating na panibagong propeta. Sabi niya, iiwanan ko sa inyo ang dalawang bagay, ang Quran at ang Sunnah. Sabi doon, ang Quran ang salita ng Allah at ang kanyang pamamaraan. So, doon mga kapatid ay mahinuhin natin. Bakit doon ay sinabi niya ito? Dahil tinapos na ng Allah ang pagpapadala ng revelasyon. Doon sa time na yung mga kapatid, doon tinapos ng Allah, kinumpleto na. Dahil mababasa natin sa Quran, sabi doon, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Yan ay malinaw na mababasa natin sa Quran. Ang sabi doon, ngayong araw na ito ay ginawa ko ng ganap ang inyong pananampalataya at kinumpleto ang mga biyaya para sa inyong ikabubuhay. At pinili ko ang Islam para sa inyong kumpletong panuntunan ng buhay. Doon sa punto na yung mga kabayan, kapatid, isinarado na ang Quran. Ang sabi ni Propeta Muhammad, tapos na. Naipahayag ko na sa inyo. Susundin nyo na lang. Sabihin, panghawakan nyo na mabuti ito. Huwag kayong bibitaw. Kasi man ang bumitaw sa aking sunnah at sa Quran ang salita ng Allah, tiyak, maliligaw kayo ng landas. So doon mga kababayan, mga kapatid, ay makukuha na natin na ang pinagkukunan ng mga Muslim ng kaalaman ay ang Al-Quran. Doon lamang kami nakabatay. Dito mga kababayan, at mababasa natin sa Al-Quran ang sabi doon, bilang palatandaan ang sabi doon, Inna anzalnahu al-Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Ang ibig sabihin na ipinahayag ng Allah o ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Al-Quran sa wikang Arabic. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, Chinese, Japanese, Amerika, anumang lahi ito, anong kulay niya, anong lingwahe niya, anuman ang tribo niya, isa lamang ang aming binabasang aklat. Kaya wala pong pagdidiba-dibate rito. Wala pong pagkukontradik dito.
Isa lang ang binabasa namin, Arabic lang. Yun ang palatandaan ng tunay na pananampalataya, mga kababayan. Ang Quran ay nai-reveal kay Propeta Muhammad sa loob ng 23 years. Bago siya binawian ng buhay, nabuo ang Al-Quran sa kanya. Wala nang labis, wala nang kulang. Ang katunayan nga, sinabi ko kanina, tinapos na ng Allah ang pagpapadala ng revelasyon nung siya ay nagkutba sa Makkah. Yan ang ibig sabihin. Kaya mga kababayan, bilang palatandaan, ang tunay na pananampalataya, ang Quran, 1,442 years na ang nakakalipas, ni Kudlit ay wala pong nababago sa kanya. Wala pong nabago at wala pong mababago. Dahil ang katunayan niyan, ang Allah na mismo ang nag-handle o nangangalaga niyan. Alam niyo, ang Quran, mga kabayan, ito ang ilan sa mga palatandaan ng katotohanan. Ang Quran, ang letters niya, yung letra, yung huruf, ang tinatawag na huruf, ay 32 million 0.15. 32 million 100.5. Kung hindi ako nagkakamali. Letters po yan. Okay? Yung words niya ay 77,439 words. Ang verses ay 6,236 verses. Ang kanyang chapter ay 114. 1,442 years, mga kababayan, ni Kudlit, walang nabago sa Al-Quran. Palatandaan, yan ang final na revelasyon at hinding-hindi na siya masisira dahil milyon na Muslim ang nakaka-memorize ng Quran cover to cover. Ang isa nga pa sinasabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang nagbabasa ng Quran, sino man ang nakamemorize ng maraming ayat sa Quran, sa araw ng muling pagkabuhay, babasahin niya ang lahat ng kanyang na-memorize sa harapan ng Allah. Ang ibig sabihin, ito ay isa sa mga magiging dahilan na ang isang tao ay makakapasok sa paraiso ng Allah dahil sa Al-Quran. Masya Allah. So yan ang kagandahan, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, ay ilan sa mga pang-encourage o ilan sa mga paalala. Hindi po namin sinasabi na mali ang binabasa o ang inyong mga aklat. Dahil ang katunayan, galing po ako dyan. Pinanghawakan ko talaga ang Biblia. Alam nyo, mga kapatid, ang Biblia, kung ating pagbubuklating mabuti yan, pag-aaralan mabuti yan, tingnan po natin. Yung Syrian version Bible, ilan siya? 61 books. Iba-iba po ng version yan. Iba-iba ng mensahe yan. Tingnan po nyo natin. Ang Protestant Bible, yung Protestant Bible, 66 books. Subhanallah. Ang Coptic Bible, 73 books. Roman Catholic Bible, 73 books. Ethiopian Bible, 81 books. Greek Orthodox Bible, 78 books. Orthodox Bible, 86 books. Mga kababayan, ito ay hindi paninira, hindi ito panunuligsa, ito ay bilang paalala. Dahil kung hindi po natin nalalaman, hindi natin nauunawaan kung ano ang binabasa natin na kasulatan, mga kababayan, ito po ang palatandaan. Ito po ang ilan sa mga bagay na dapat nating alamin. Pag-aralan natin ang ating buhay sa mundo na ito. Pag-aralan natin ang ating pananampalataya. Ano ba talaga? Kaya yan ang ibig sabihin niyan. Ang ating mga kababayan ay patuloy na nagbibigay. Kagaya ko, alhamdulillah, hanggang sa ngayon, ay patuloy nating ipinapaabot ang mga kaalaman na ito. Ang nalaman ko, ang natutunan ko sa Islam. Dahil dito ko lang nakita sa Islam ang tunay na kaalaman at kung ano talaga si Isa alayhi salam sa Islam. Mga kababayan, puntahan natin ngayon, sino ba si Isa alayhi salam? Okay? Sino si Isa alayhi salam? Si Isa alayhi salam ay isa pong tao. Siya po ay ipinanganak sa Jerusalem. Ipinanganak siya sa Palestine. Siya po ay nanggaling sa angka ng Ali Imran. Dahil si Maryam, ang kanyang ina, ay ang tatay niya ay si Ali Imran. Si Ali Imran ay isa sa mga kinikilala noon sa kanilang lugar sa Palestine.
So dyan mga kababayan, lumabas si Isa alayhi salam o si Jesus. Si Jesus. Ang tunay niyang pangalan bro ay Iso. Mga kababayan, ang tunay niyang pangalan sa wikang Aramaic ay Iso. Dahil wikang Arabic is Isa. At itong punto na ito ay ito ang pinanghawakan ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo ay ayaw kay Isa alayhi salam. Katunayan niyan, sinisira nila ang katuruan na dala-dala ni Isa alayhi salam. Sinisira nila ang mensahe mula sa Allah sa kapanahon ni Isa alayhi salam. Kaya ang mga tao, mga kababayan, ay nagkaroon yung tinatawag na, sinasabi na si Isa alayhi salam is bulaan. Hindi siya tunay na propeta. Si Isa alayhi salam, mga kapatid, kung ating pag-aaralan mabuti ang kanyang buhay, magsimula sa kanyang maliit, ay siya ay nagmilagro na. Ang kauna-unahan niyang milagro ay nung siya ay 3 days pa lamang na ipinanganak. Hindi po ito yung sinasabi na siya ay nagmilagro sa pamamagitan ng paggawa ng alak. Ito ay karumalduman sa Islam na ang isang Muslim gagawa ng alak. Mga kababayan, si Isa alayhi salam o si Jesus ay nagmilagro nung kapanahunan niya na siya ay nagsalita. Sa loob pa lamang ng 3 days ng pagkakaroon. Dahil ang mga Hudyo ay hindi makapaniwala na si Isa alayhi salam ay pinanganak samantalang si Maryam ay walang asawa. Kaya ang ginawa ng mga tao na ito ay pinagbintangan si Maryam, ang kanyang kanyang ina, si Maria, na siya ay nakiapid o siya ay nangalunya. Kaya nung dinala niya ang kanyang anak sa pamayanan, ang sabi sa kanya ni Jibril sa pag-uutos ng Allah, ang sabi doon, sino man ang tao nakakausap sa iyo at magtatanong sa iyo sa kadahilan o sa patungkol sa iyong anak, huwag mo silang sagutin. Sabihin, mag-ayuno ka sa pamamagitan ng pagsasalita. Sabihin, hindi ka magsasalita sa araw na ito. At yun ang ginawa ni Maryam. Kaya nung si Maryam ay pumunta sa kanyang pamayanan, nagulat ang mga tao hanggang sa si Maryam ay pinabintangan na siya ay nakiapid ng ngalunya. Mga kababayan, doon ay mababasa natin sa Surah Al-Maryam na si Isa alayhi salam ay nagsalita. Sabi doon, ako ay nagmula sa Allah. Ako ay isang propeta. At ako ay madalang revelasyon mula sa aking Panginoon para sa inyo. Ang sabi doon, sambahin ang Allah ang nag-iisa. Huwag kayong magtambal ng sino man. Subhanallah. Kita niyo mga kapatid, si Isa alayhi salam mismo sumasamba sa Allah. Ang sabi doon, kapayapaan. Ano po ang kapayapaan? Sa wikang Arabic ay salam. Sa wikang English, peace. Sabihin, naandun po sinasabi na ang dala ni Isa alayhi salam ay kapayapaan. Salam. Dahil sinabi ni Propeta Isa alayhi salam, kapayapaan sa akin, sa aking pagkabuhay, at kapayapaan sa aking kapagkamatay, at kapayapaan sa akin sa muling ako ay bubuhayin ng Allah. Subhanallah. So ilan yan sa mga palatandaan, mga kapatid. Si Isa alayhi salam ay tao na kagaya natin, kagaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kagaya ng mga naunang propeta. Alam niyo mga kababayan, kami ay hindi magiging tunay na mananampalatayang Muslim hanggang hindi namin mamahalin si Isa alayhi salam o si Jesus. Hindi kami magiging tunay na mananampalataya kung isa man sa mga propeta ng Allah ay hindi namin igagalang, hindi namin mamahalin at hindi susundin. So si Isa alayhi salam o si Jesus ay isa sa propeta ng Allah. Siya ay aming minamahal, ginagalang at sinusunod. Hindi bilang anak ng Diyos, hindi bilang Diyos na nagkatawang tao, at hindi bilang isa sa 3 persona ng pagka-Diyos, maliban na siya ay propeta, sugo, alipin lamang ng Allah. So yun ang pagkakakilala namin sa Kanya. Kaya nga si Isa alayhi salam o si Jesus, mga kababayan, kung ating pag-aaralang mabuti, ang pagdarasal niya ay katulad ng pagdarasal ng mga Muslim. Siya ay naghuhugas ng kamay, ng paa, ng muka, at siya'y nagpapatirapa sa lupa. Isinusubsob niya ang kanyang noo sa lupa bilang pagpapakumbaba sa kanyang Panginoon at bilang pagpapasakop sa batas ng Islam na siya ay sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kautusan ng nag-iisang tagapaglikha. Kung ang kadahilanan, mga kababayan, ay ang paghahalikha kay Isa alayhi salam o kay Jesus nang wala siyang ama, wala siyang tatay, hindi po yun basihan para sabihin na natin o sambahin na natin si Isa alayhi salam o si Jesus bilang Diyos. Hindi po yun ang basihan. Dahil kung ating po pag-aaralang mabuti, ang pagkalikha po kay Propeta Adan ay mas mabigat. Ang katunayan niyan,
mayroong apat na uri ang pagkakalikha sa tao. May apat na bahagdan o apat na o yung tinatawag na pagkakalikha, mga bagay na pagkakalikha kay Isa alayhi salam o sa tao. Apat na bagay po ito. Ang una, ang pagkalikha kay Propeta Adan. Ang pangalawa, pagkalikha kay Iba, sa asawa ni Propeta Adan. Ang pangatlo ay ang pagkalikha sa tao. At ang pang-apat ay ang pagkakalikha kay Jesus, kay Isa alayhi salam na walang ama. Okay? Bigyan po natin ng kaunting pahapyaw ang pagkakalikha kay Propeta Adan o kay sa mga naunang tao, tinatawag na apat na pagkalikha. Ngunit, dahil sa tayo kulang na sa oras mga kababayan, sa mga susunod sigurong panahon ay i-continuous natin ang programa na ito, ang mensahe na ito, para lamang ito ay maunawaan ng mga kababayan natin at dun sa mga hindi pa Muslim, inshallah, ay wag lang po kayong bumitaw sa pagsubaybay sa aming programa, Bangsamoro Media Production, ang pag-aanyaya o tinatawag na bukas sa pag-aanyaya sa pananampalatayang Islam. Inshallah, sa mga susunod na panahon ay magkita muli tayo at i-continuous natin, itutuloy natin yung mga ilan na hindi natin natapos sa programa na ito. Inshallah, hanggang ito lang muli. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Yusuf Ramos, na nag-iiwan muli sa inyo ng paghingi ng paumanhin na kung ako man may nasabi na hindi maganda ay bilang pagpapaalala lamang ito, hindi bilang panunligsa. At kung ako man po ay inshallah ay bilang tao, nagkakamali po tayo, kayo na lang po ang magtutuwid. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.